Alright, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. O yun. Kamusta ang weekend nyo? Dahil walang tigil ang ulan at nasaan ka araw. Grabe. Apo Hiking Society. Grabe yung ano ngayon, ulan. Talagang walang tigil. Galit na galit. Kamusta ang mga kababayan natin? Lalo na dyan sa Bulacan, sa Rizal, grabe. Kahit dito sa sa amin. Kahit mataas na dito sa amin, talaga namang uulanin at babahain pa rin talaga kayo. Ay, nako. Baho na nga ng mga damit kasi hindi na natutuyo dahil sa ulan-ulan na yan. Walang araw, grabe. Ilang araw nang walang araw. Alam nyo, grabe kasi isipin nyo naman. Dumating na ang bagyo, parating na ang bagyo pero wala tayong naramdaman o parang narinig na babala sa ating gobyerno. Pero bumabagyo na pero ang Duterte pa rin ang target nila. Walang hiya pa. Baka pati ang pagbaha at pagbagyo kasalanan pa rin ng Duterte ha. Kasi yung MMDA sinisisi na diyan sa sinisisi na sa mga Duterte yung pagbaha dyan sa Manila Bay dahil daw alam mo yon, Dolomite Beach, dahil daw sa Dolomite Beach kaya nagbabaha dyan. Pero ang tagal at ang dami ng bagyong dumaan simula nung nalagay ang Dolomite Beach na yan, pagdating ngayon pa sinisisi. Well, bakit? Kasi isa yan sa mga siguro palagay natin at haka-haka natin na diversion nitong administrasyong Marcos na to dahil nga yung First Lady nasasangkot dito sa Tantocos death, 'di ba? Yan lang naman kasimple yan at dyan lang naman talaga. Ayan lang naman talaga ang ginagawa ng gobyerno. Wait lang, ayusin ko lang tong ilaw ko. Yan lang naman talaga ang ginagawa ng gobyerno sa panahon to. Wala na Pag meron silang kabulastugan na alam mo yon, meron silang kabulastugan na booking, ang gagawin nila, gagawa sila ng ibang issue para matabunan. Ganyan lang kasimple. Gagawa tayo ng issue at gagawa tayo ng isa pang issue para mas matabunan yung katarantaduhan natin. Ganyan ang gobyernong Marcos, puro tapal. Ewan ko ba, putang ina talaga Pero kawawa yung mga Pilipino na nahihirapan o binabaha dito sa Pilipinas pero yung presidente natin nasa ibang bansa. Bakit? Bakit nga naman? Ano sa palagay niyo mga pare, bakit siya nasa ibang bansa? Sa palagay ko, inaayos niya ang gusot na ginawa ng asawa niya. Sa palagay ko lang ito ha. Kasi biruin mo naman, parang alam mo yon, imbis na di ba naghahanda na siya kasi darating malapit na siya magsona Imbis na maghanda na siya pagdating sa sona niya, putya. Biruin mo, pinatawag siya ni Trump doon at dumiretso ng biglaan. Biglaan to ha. Biglaan lang tong pagpunta niya diyan ha. Kaya magtataka ka Tapos yung First Lady hindi kasama. Ngayon, para hindi magmukhang guilty yung First Lady, pumunta siya ng Dubai. Tapos meron siyang picture doon o yung mga photo ops doon na work. Para magmukhang, alam mo yun, para magmukhang yung First Lady hindi guilty dun sa ginawa niya o dun sa Tantocos death, para magmukhang parang hindi siya, alam mo yun, parang magmukhang hindi siya natatakot kasi parang ang lumalabas ngayon parang natatakot ang First Lady kasi hindi sumama. First time in a history ng pag-upo ni Marcos na hindi sumama to sa biyahe ng administrasyong to, ni Marcos. 'Di ba? First time. Para magmukhang hindi yan simulan ng issue kasi papuntang US Para magmukhang hindi hindi ma-issuehan o mabutasan pumunta siya ngayon ng Dubai. Para kasi meron siyang ibang lakad
meron siyang ibang ginagawa at hindi siya makakasama dun sa asawa niya. Naisip niyo ba 'yon? Ha? Uy, huli na namin kayo. Wait lang ha. Kuminit yung paligid. 'Di ba? Sa tingin nyo ganun ang pwedeng mangyari, 'di ba? Sa palagay ko ganun kasi biruin mo naman hindi siya sinama. May issue siya sa US. Tapos pumunta siya ng ibang bansa para magmukhang busy siya. Ay nako, alam na namin 'yan. At ngayon, pakita natin at yung mga balita natin na kung gaano katindi ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Tingnan nyo to. 5 tao na ang naitalang nasawi bunsod ng pananalasa ng bagyong Krising at habagat sa bansa. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 3 sa mga naitalang namatay ay for validation, habang 2 naman ang kumpirmado na. Mayroon ding naiulat na 5 tao na sugatan habang may 7 na nawawala. Sa ngayon ay mayroon ng mahigit sa 219 million pesos ang halaga ng pinsala na So, eto yung mga bagay na dapat mape-prevent mo kung, alam mo yon, kung meron kang mas maagang solusyon pag bumabagyo. Diba? Ng mga bagay na hindi mo talaga maiwasang ikumpara kay Pangulong Duterte. Biruin mo si Pangulong Duterte, 2 days ahead, nagpaplano na kung anong mga pwede nating gawin pag may bagyo. Anong pwede nating lutasin pag may bagyo. O tapos baha-baha sa Pilipinas ngayon. Bakit? Nasa na kaya yung flood control project na sinasabi na 5,500 nung sinabi niya nung SONA? Well, hindi natin alam kung nasaan yan. Pero ang sinasabi nila, nasira daw ng barko. Anak ng putya. 5,500 pero wala kaming maramdaman. Ano to? Ayan ang problema sa administrasyong to. Una yung yabang, una yung salita. Putya, pag tinesting na biruin mo nga yung kalikasan, tinesting kayo O sige. 5,500 o sige, testingin natin yan ngayon. Puta ayan. Baha sa Pilipinas. Hanggang ngayon hindi namin maramdaman yung pinagyayabang mong 5,500 flood control project. Hanggang ngayon bumabaha pa rin. Kala ko ba may ginagawa kayo sa gobyerno? O ipunin nyo na, 'di ba? Ang sabi mo meron tayong ginagawa. Iipunin natin ang mga tubig baha at gagamitin natin pagdating ng tagtuyot. Bakit hindi nyo gawin? Bakit hindi nyo simulan na yan ngayon? Mag-ipon na kayo dahil sobrang dami ng tubig sa Pilipinas. Simulan nyo na alam mo yon, mag-ipon dahil ayan ang sinabi mo Utang ina mo. Nakakamura kasi, biruin mo. Yung mga Pilipino o yung taong bayan hirap na hirap magbayad ng buwis ang puta. Biruin mo, hindi naman tayo against sa hindi naman natin kalaban yung buwis, okay? Hindi natin kalaban yan. Okay naman yan. Okay naman yung yung mga tax. Puta na, sumusobra lang to si Recto Pati yung ipon, yung tubo ng ipon, balak pang kunin. Kawawa yung mga, alam mo yon, kawawa yung mga Pilipino na nag-ipon para sa retirement nila. Alam mo yon, yung tubo o yung interest nung inipon nila, parang yun na lang yung panggastos nila. Nagigets nyo ba? Para yun yung panggastos. Kasi kung, for example, kung meron kang inipon na 5 million, di malaki rin ang tubo niyan. So yun na lang yung paggagastos mo. Yung inipon mo nakatabi lang. 'Di ba? Ganun kasimple, ganun kadali. Para kasi wala ka nang trabaho Wala ka nang trabaho.
So, doon ka aasa. Putya, gusto pang bawasan ng 20% yung tubo mo. Yung tubo mo doon sa inipon mo. Anak ng putya. Wala na kayong pera? Ubus na yung pera nyo at pati yung ipon pag-iinteresan nyo. Hindi naman yung mismong ipon, pero yung tubo ng ipon na dapat nasa sayo na, pag-iinteresan nyo na. Well, ganito yan mga Pilipino, mga kababayan, mga pare. Okay naman yung mga okay naman yung tax. Walang problema dyan. Oo, kakampi natin. Hindi natin kalaban yan. Pero, okay sana kung meron tayong nakikitang ginagawa ng gobyerno. Magandang kalsada, yan, yung mga pagbaha, infrastructure, ano pa ba? Mga, alam mo yun, mga bagay na gaganahan kang magbayad ng tax. Mga bagay na hindi mo na iisipin na, bakit ako magbabayad ng tax? Wala naman ako nakikitang ginagawa ng gobyerno. 'Di ba? Ayan yung mga bagay na okay sanang magbayad ka o magbayad ka ng tax o ikaltas yung yung buwis, ikaltasan ka ng buwis. Kung meron ka nakikita, hindi. Ang nakikita mo lang, ito mga tarantadong to. Ang ginagawa, impeachment tong presidente, vice president? Impeachment tong vice president na nagtatrabaho. Biruin mo nga, putyang ina. Vice president yan, siya pa nakaisip ng libreng sakay. Matagal na yung libreng sakay na yan kung tutuusin. Sa Davao pa lang meron na yan. Tapos nung upo si BP Sara dito, ina-implement niya kagad yan. At marami ng bus, alam ko, from 5 to 10 yata yan na biyahe. Tapos from 5 ng 6 ng gabi o 5 ng gabi ng hapon hanggang 10 ng basta ganun ng biyahe niyang bus na yan. Tapos aircon, libre wifi, tapos meron pang CR. Ganun kasimple. Tapos walang picture. Ang nakalagay, Office of the Vice President. Ganyan sana. Putang ina, yung bigas lang na sinasabi mong 20 pesos, may mukha mo na eh. Yung plastic eh. Tama, plastic ka kasi. Ganun yung mga bagay na, alam mo yun, na maipagmamalaki mo kasi. Imbis na ipapamasahe mo pa, for example, yung pamasahe mo 100 papunta, tapos pabalik 100 din. O yung 200 mo, maitatabi mo na yun pag meron kang pag nakasakay ka dun sa libreng sakay. 'Di ba? Malaking bagay yun sa mga Pilipino. Ganun sana. Hindi yung mga bagay na, alam mo yun, yung pinagyayabang. Kasi simpleng bagay lang yun yung libreng sakay. Naranasan ko yan kay Pangulong Duterte na nasabi ko na yata yan nung nakaraang video ko eh. Naranasan ko yan kay Pangulong Duterte yung libreng sakay. Pandemic pa nun. Tapos, eto pinagpatuloy ni BP Sara. Ganun ka, alam mo yun, yung maliliit na bagay, yung micro problem, pag sinulusyonan mo ng pangmatagalan, magandang epekto sa mga Pilipino. Hindi na sila, alam mo yun, kahit papano meron silang natatabi kung makakaakto sila, makakasakay sila dun sa libreng sakay. Dapat nga gawin nyo ng 24 hours yan eh. Oo. Kasi parang 4 hours lang yata yan eh. Yung binibiyahe niyan sa EDSA, sa meron pa yan sa mga probinsya, may biyahe pa yan. 4 hours lang ang biyahe niyan kada umaga, 4 hours sa umaga, 4 hours sa gabi. So dapat gawin niyo ng 24 hours para lahat ng mga kahit papaano yung mga Pilipino talaga na, alam mo yun, yung nahihirapan, yung wala talagang pamasahe, yung imbis na ipapamasahe nila, ikakain na lang nila. Ganun sana yung mga bagay na gusto nating maramdaman sa administrasyong Marcos. Pero biruin mo, ang gumagawa pa yung Vice President. At eto pa, gusto pa nilang i-impeach yan, si VP Sara. At binawasan pa yung budget. Pero mo, kahit binawasan o ginipit sa mga budget, niliitan yung budget, pero gumagawa pa rin ng paraan. May diskarte pa rin. Putsang ina, itong Marcos, ewan ko. Sana pupunta yun. Kaya yan yan yung yung problema dyan sa mga tax na yan. Putya, hindi ka gaganahan
magbayad ng tax kung wala kang nakikita na gumaganda o hindi mo nakikita na gumaganda ang Pilipinas? O saan napupunta yung binabayad namin? Sa bulsa nyo? Mga tarantado kayo? Ganun lang yun. Ay, nako. High blood na naman tayo mga pare. Ay, tuloy natin to. Sa sektor ng infrastruktura habang patuloy pang nangangalap ng datos sa pinsalang idinulot ng kalamidad sa agrikultura. Naapektuhan ng masamang lagay ng panahon ang nasa mahigit 800,000 individual o katumbas ng mahigit sa 200,000 mga pamilya. Sa ngayon, ito yung mga bagay na hindi nila kayang diskartehan Ewan ko. Kasi hindi naman nila naranasan. Wala namang tulo ang bubong nila. Wala namang, alam mo yun, wala naman silang problema. Hindi naman sila binabaha siguro. Ayun yung mga bagay na hindi nila nararanasan. Unlike dun sa mga Pilipino talaga na naranasan o yung mga public official natin na naramdaman yung mga gantong kalagayan, talagang susolusyonan yan. Diba? Kagaya ni Senator Bongo, talagang umiikot yan kahit saan. Ewan ko lang dito sa presidente na to. Bagay, hindi naman nila naranasan magsalok ng excuse me. Alam mo yon, yung tumutulo yung bubong nyo tapos lalagyan mo ng sahod. Hindi ka makatulog na mahimbing sa madaling araw kasi alam mong babaha sa loob ng bahay nyo dahil sa mga tulo. Ayan, yung mga bagay na hindi nila naranasan. Patuloy ang pagpapaabot ng tulong ng pamahalaan sa mga kababayan natin na sinalanta ng nakaraang bagyo at mga pag-ulan na dulot ng habagat. Meron daw tulong. Okay? Sige, meron tulong. Okay, sige. Pero sana maaga pa lang inisip na nila na kung babaha dyan, ililikas mo na. Diba? Tapos dyan nyo muna pauwiin sa kanilang mga bahay o kaya nag-warning kayo. Nag-warning kayo na malakas ang pag-ulan o pwede tayong magkaroon ng pagbaha sa mga piling lugar o sa mga lugar na ito at kailangan nyo nang lumikas at ayusin muna yung mga gamit nyo. 'Di ba? Ayusin nyo muna, iangat nyo muna para pagdating ng baha hindi kayo maapektuhan at hindi masisira yung mga kagamitan nyo sa bahay. Pero lumikas muna kayo, yun yung mahalaga. Wala Nasaan ba siya ngayon? Mamaya malalaman natin kung nasaan. So, ito pa yung isang pagbaha. Ito San Mateo Rizal to kung di ako nagkakamali. Barangay Mali, San Mateo Rizal. Ayan grabe Grabe pag yung mga bata Tignan mo naman. Sino ba yung mayor dyan sa San Mateo? Tignan mo naman yung mga batang galing sa school dapat hindi nyo na pinapasok Matarantado rin kayo Awawa yung mga yan Tanga ba kayo? Tignan mo naman. Patalsikan na naman daw sila. Yan Ayan yung mga bagay na hindi alam ng Pangulo. Ewan ko. Tsaka yung mayor dyan sa San Mateo ano ba kayo? Alam nyo nang umuulan, hindi pa kayo nagdeklara na walang pasok? Mga tarantado din. Pag mga ganyan, masama na yung panahon at alam nyo may bagyo, anuhan nyo na kagad, magsabi na kayong walang pasok po, tsaka kawawa yung mga bata Kayo kaya paanuhin dyan, pasugurin dyan, mga gago pala kayo eto, nasan ba yung Pangulo natin? Kasi hinahanap natin At alam mo yun, yung kailangan siya ng Pilipinas ngayon, bakit parang wala siyang bagay? Baka mas kailangan siya nung asawa niya,
Ang Pangulo natin ay walang pakialam sa mga Pilipino. Ang kapal ng mukha. Pero kailangan niyang syempre unahin yung asawa niya. Asawa ko yan eh. Kahit monta nga eh. Diba? Ayun lang. Sa palagay lang naman natin to ha. Sa palagay natin na ayusin niya yung gusot no ginawa ng asawa niya dyan sa US. At meron ngang sinasabi na yung nanay ni Tantoco, si Paulo, nag-comment o nag-post ng komento niya dyan sa pagdating dito sa may sa may Tantoco's death. Wala nga daw yung pangalan ni Liza Marcos o wala si Liza Marcos doon sa kwarto nung namatay si Tantoco doon sa drug overdose, sa cocaine overdose. Wala daw. Parang pinagtatanggol ni Nene Tantoco, yung nanay ni Paulo Tantoco, etong si si Liza Marcos, na hindi nga daw siya o wala daw siya doon sa loob ng kwarto nung namatay si Tantoco, si Paulo. Ngayon, meron kasing nagsasabi sa atin o may nakausap tayo na merong CCTV dyan at kitang-kita na kung sino yung lumabas-pasok doon sa kwarto. Ibig sabihin, may patunay. Di umano to ha. Sinabi lang sa atin. Pero, pwedeng, alam mo yun. Pero ang sabi niya, kilala niya yung si Nene Tantoco. Kilala niya yung personalidad niyan. Hindi yan magko-comment ng ganyan at hindi yan ganyan mag-English. Parang mali-mali daw, hindi daw formal, parang hindi, parang basta may mga chat doon na parang text. Alam niyo yun, para sino-shortcut. Hindi daw ganyan yan, sinentanong ko, ayon doon sa nakausap natin. Okay? At alam niya rin yung nangyari mismo sa US doon sa kwarto. I mean doon sa case ni Tantoco, Paulo Tantoco. So may CCTV yan. Ang sinasabing palusot ni Claire Castro paano siya nandoon? Paano siya ma-detain doon? Meron siyang inatinan na concert. Okay, oo, tama, meron talaga. Pero hapon pa yun. Yung nangyaring krimen, umaga. Tapos nga ng 12:05, di ba, na deklara ng death, na patay na to si Paulo Tantoco. So, meron pa siyang time para pumunta doon sa concert. Syempre, hindi naman i-detain yan. Kaya nga yung sinasabi ni Maharlika na alam mo yon, yung dinetain, yung naano siya doon sa hinahanap siya, nasan ka na nga daw, Liza Marcos, bakit hindi ka namin makita dito sa Pilipinas? So, yan yung sinasabi ni Maharlika na na-detain nga daw, pero hindi naman talaga kasi pumunta pa nga sa concert eh. So, syempre, bilang First Lady ng Pilipinas, alangan namang i-detain yan. Syempre, may mga question pa yan. May mga questioning yan. Meron talaga yan. Pero hindi nila i-detain yan. Kasi pag-aaralan pa nila yan, ay imbestigahan pa nila. So, hindi nila pwedeng i-detain basta-basta yung tao. So, okay, sige, mamili kayo kung sino ang papaniwalaan nyo. Kung sa panig ni Marcos, paniwalaan mo yung Malacanang, yung palasyo, pero kung sa panig ni Bobby Tiglao, paniwalaan mo. Siyempre, hindi naman maninindigan niya kung ano yung mga sinabi nila. Pero iisipin nyo kasi ito, yung sitwasyon. Bakit, kung walang problema si Liza Marcos sa US, bakit bigla-biglang pumunta si BBM sa US nang parang mabilisan?
Hindi na dapat yan pumupunta sa ibang bansa kasi alam nyo kung bakit. Dapat naghahanda na siya at busy na siya. Ngayong, alam mo yun, darating na yung SONA niya. Kaya nga yan naggarpintero, nagsakay ng tren. 'Di ba? Kaya nga yan nagbisi-bisihan at ginugol yung isang buwan sa pagiging makamasa ng animal na to. Kuno. Kasi nga magsosona para may masabi siya doon sa sona niya. At kita nyo naman naglutangan yung mga droga, 'di ba? Naglutangan yung mga droga na wala namang nahuhuling drug lord. So kaya magtataka ka dito bakit nandito to sa US ngayon. Dapat busy na siya ngayon. Panoorin natin to. Nasa Washington DC na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang pakikipagpulong kay US President Donald Trump. Unang makakaharap ng Pangulo sa isang pulong sina State Secretary Marco Rubio at Defense Secretary Pete Hegseth. Sa umaga ng July 22 sa Amerika, maghaharap sa bilateral meeting sina PBBM at President Trump. Ano daw dahilan? Ayon kay Ambassador Jose Manuel Romualdez, maaring hindi mapag-usapan dito ang immigration policy ng US. Nahaharap sa deportation ang ilang Pilipino dahil sa mahigpit na... di ba? Binali nila. Siyempre, hindi naman nila sasabihin kung ano dahilan talaga ng pagpunta dyan ni Marcos. Wala naman alam ka naman sabihin mo yung katarantaduhan ng asawa. 'Di ba? Siyempre hindi niya sasabihin yan at pagtatakpan nila yan. Ang pinapalabas nila dito kung ayon sa aking pagkakaintindi, yung marami daw Pilipino na nahaharap sa deportation. So yun daw ang pag-uusapan nila dito. Ang pulisiya na ito ng US. I think we probably will not need to because we've had Romualdez din pala. already. I've had meetings with the Department of Homeland Security on how we can cooperate with the United States on how to handle illegal immigration. So, yun yung palusot nila. Yun yung sinasabi nila na ang gagawin daw nito ni Marcos dyan sa US para sa deportation. Pero hindi tayo naniniwala dyan kasi alam mo yung timing, nagkataon na kasi biglaan Dapat sasabihin to ng matagal na. Sabihin na natin 1 week, 2 weeks. Dapat magsasabi na yan na pupunta siya ng US para makipag-usap, makipagpulong kay Donald Trump. Pero nung lumabas na yung issue na to, yung patungkol sa Tantocos debt, alam mo yon, tsaka siya nagmadali o biglaan yung pagpunta niya sa US. Kaya mapapaisip ka bakit, alam mo yon, nung lumabas yung issue, bakit nagmamadali o bakit biglaan yung pagpunta ni Marcos doon? Which is nakakapagtaka. Bakit? Kasi malapit na yung SONA. Yun nga yung sinasabi natin na dapat naghahanda na siya o nagre-ready na siya patungkol sa SONA niya kasi wala naman siyang sasabihin Dapat nagre-ready na siya ng pwede niyang sabihin. Dapat ngayon. Dapat ngayon pumupunta siya dun sa mga nabaha. 'Di ba? Kasi para meron siyang bigkasin o sabihin dun sa SONA niya, para meron siyang mabanggit. Dapat yun ang, alam mo yun, dapat yun ang ginagawa niya ngayon. Pero hindi. Siyempre, uunahin ko yung misis ko. Wala namang pakialam sa inyo, mga Pilipino kayo. Ang problemahin ko ngayon ay yung katarantaduhan ginawa ng asawa ko. Well, hindi niya naman mismo ang katarantaduhan, pero ang nangyayari ngayon di umano nasasangkot siya doon sa hindi naman nasasangkot, kumbaga kasama siya doon nung namatay si Paulo Tantoco. Nasa room siya, pero ang sinasabi nila, pinapabulaanan nila at sinasabi nga nito ni Claire, fake news daw si BP Sara. Sa tingin nyo si BP Sara magsasabi ng fake news? Magsasabi siya ng, alam mo yon, ng magbibitaw siya ng salita na hindi niya na-verify?
Hindi yan ganyan. Hindi ganyan ang mga Duterte. Kaya magtataka ka talaga kung paano nila kung paano nila napaikot na sinasabi nila, pinapaikot nila na yung affidavit na nilabas o yung police report na nilabas kuno, fake daw yun, na tampered. So, ewan ko kung sino ang nagko-cover up ngayon, pero ang medyo nagko-connect kasi nga dito, sinabi ni Pangulong Duterte na itong si Marcos, nagko-cocaine. Bangag nga daw to. So, tapos meron silang kasama, na close na kasama, na overdose sa cocaine. At ang hinihinala pa natin, ang First Lady ay nandun sa kwarto. Well, kung kahit wala siya sa kwarto, yun ang ng Malacanang, yun ang depensa ng Malacanang, pero kasama tong si Paulo Tantoco sa entourage ni Lisa Marcos. Yun lang kasimple. 'Di ba? Ganun lang yun. Kaya mga kababayan, kayo na lang ang mag-isip kung bakit itong si Marcos bigla-bigla ang umaalis. Pero ang para sa akin, kaya siya biglang umalis at pumunta dyan kahit malapit na ang kanyang zona at kailangan niya na maghanda para sa sasabihin niya dahil malamang wala siyang masasabi dahil wala naman siyang ginawa sa loob ng 3 taon. So, magtataka ka bakit bigla siyang umalis kasi nga naman para asikasuhin yung asawa niya. Ganun lang yun. Hindi yan magmamadaling pumunta ng US, ng ibang bansa kung wala yang importanteng gagawin. May sinabi ba kung anong dahilan? Ang sinabi lang ng ambasador na Romualdez ang apelido, pag-uusapan daw yung mga Pilipino na ide-deport dahil walang visa. Pero hindi nagsalita si Marcos na kung ano ang talagang gagawin niya dyan. Well, ang isa pa nating iniisip, baka mamaya magkaroon ng ex-deal Yung ginawa ni Marcos kay Pangulong Duterte. Alam naman natin na si Trump ayaw sa drugs. Yung ginawa ni Marcos kay Pangulong Duterte ex-deal ni Trump doon sa asawa niya. Okay, sige. Papalabasin natin hindi yung asawa mo, hindi kasama dyan. Pero gumawa ka ng paraan para mapauwi mo si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Spekulasyon lang po ito. Hindi po ito, alam mo yon, pwedeng mali, pwedeng tama, pwedeng baka pwedeng malay mo. Hindi natin alam. Pero sa akin lang, naiisip ko yon. Siyempre, kasi alam nyo nawawalan na tayo ng pag-asa makauwi si Pangulong Duterte dahil sa katarantaduhan ng mga to Kasi may mga nagsasalita na sinasabi si Pangulong Duterte na gusto niya ng naghahabilin na nakakalungkot yun sa mga lalo-lalo na sa ating mga Duterte supporter. Kasi pero mo yung tao na yon siya mismo ang inalay niya yung buhay niya para mapaganda yung kalagayan ng mga Pilipino. Nagkaroon pa ng pandemic yan. Malamang kung hindi nagkaroon ng pandemic, mas maganda pa yung ekonomiya natin. 'Di ba? Ang daming build project, napagawa yung mga airport, napaganda yung airport na itong NAIA. Tapos nung umupo yung Marcos na to, wala lahat Parang yung mga plano ni Pangulong Duterte na maganda sa Pilipinas parang nabura. Kaya nga nakakabuisit At ang sigaw ng mga Pilipino dapat Duterte na lang. Duterte na lang. At umalis na tong si Marcos. Hindi natin alam kung sa kapal lang mukha nito, hindi bababa to. Sabihin lang niya, why should I? Why should I do that? Gago, di ba? Pero sabi nga ni Aling Claire, manood daw tayo ng Sona para hindi daw tayo maligaw. Gago ang puta.
Hindi lang kami manonood ng Sona at baka maligaw pa kami sa sabihin yan. Wala namang kwenta. Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Ay, by the way huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe dito sa ating channel at syempre, i-like nyo na rin. Pag mas maraming like at pag mas maraming share, syempre mas marami tayong makakakita o makakaalam ng totoong pahayag o yung hindi yung ginagawa ng iba. Fake news. Kahit sinasabihan tayong fake news ni Aling Claire, bahala na siya sa buhay niya. Basta tayo mga banateros, mga pare, ang gusto lang natin yung katotohanan. 'Di ba? Mas maganda na yung lumalabang ka o lumalakad ka sa katotohanan kaysa naman pinagtatanggol mo tong mga sablay na gobyerno, politiko na to. Kasi alam nyo, yung mahirap ipaglaban yung yung alam mo yung sinungaling, yung sablay, mahirap ipaglaban yan Unlike dun sa mga talagang public official na diretso at gumagawa ng tama. Madali. Kasi nakikita nyo. At hindi na namin kailangan magsinungaling para ipakita sa inyo na tama yung ginagawa nila. Okay, malinaw ba? Okay, maraming salamat mga pare. Mag-iingat po kayong lahat dahil malakas ang ulan at nagbabaha-baha. Mag-iingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili